Guys, January 2, 2026, alas 9 ng umaga, nandito kami sa Oroyo High School, sa tapat ng Oroyo High School. At kami ay magta-travel papunta ng Batangas. Dalawang stop yung aming gagawin. Una sa Calaca, Batangas. At pangalawa sa Batangas City, sa Monte Maria Glass Walk. At ngayon ay alas 9 ng umaga. So medyo mahaba-habang travel yung aming gagawin. Samahan nyo kami at magandang araw muli. Happy New Year sa ating lahat. God bless us all. Didiretso lang kami dito sa UN Avenue, going west. At ang dulo nito ay Rojas Boulevard. Pagkatawid dito sa Taft Avenue, babaybayin lang namin ito. Diretso na. At kakaliwa kami ng Rojas Boulevard. Tapos dire-diretso lang. At may mga option kaming pwedeng daanan. Pwedeng sa may Naiya Road at pwedeng sa may MOA. Depende sa magiging takbo ng aming travel ngayon. Mapapansin natin na konti lang yung mga nagbibiyahe ngayon kasi holiday pa ngayon ng government. Pero yung ibang kagaya ng private ay may pasok na sila. Pero pansin pa rin natin na talagang napakaluwag pa rin ang mga kakalsadahan ngayon. Ito yung Maria Orosa Street. At pagtawid nito, may mga traffic light pa rin na madadaanan. Pero malapit na yung Rojas Boulevard. Maganda rin yung panahon ngayon na hindi naman kainitan, makulimlim, wala namang ulan. Kaya kapag motor yung gamit, okay lang na hindi masyadong babad sa init. Pero kami nag-prepare na rin kami na nag-jacket, na suot ng pananggalang sa init. Tapos may baon din kaming kapote kung sakaling ulan. Ito na yung Rojas Boulevard dito sa susunod na kanto. Yung kanang bahagi niyan papunta ng Luneta. At itong kaliwa, ang aming dadaanan, ito yung papunta ng Baclaran. So going south. Ito yung sitwasyon ngayon, January 2, at ito rin yung first ride namin ngayong taon. Napakaluwag ng mga kalsadahan at madalang yung mga tao na makikita sa mga daan ngayon. Nandito yung Baywalk sa gawing kanan. Tayo ay nagpapasalamat syempre sa Diyos na nakatawid tayo ng 2025 at ngayon nandito sa 2026. Lagi tayong mag-pray na tayo ay palaging gabayan at i-bless ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga trials na harapin natin ngayong taon ay asahan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kung marami mang mga trials, ay mas maraming tulong na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tapat ang Diyos kapag dumating sa atin ng mga pagsubok, ay ipapadala niya rin yung mga tulong na kakailanganin natin para ma-overcome yung mga pagsubok na ating hinaharap. Salamat sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, Pinoy TV.
Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga nag-like, nag-share, nag-comments. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Mapapansin natin na napakaluwag ng mga kakalsadahan talaga ngayon. Sa part na 'to may mga medyo basa. Mahirap kapag ganyan, madulas yung kalsada, kaya iwasan natin yung ganyang mga basa. Tapos pansin natin na itong mga biker, ayan, itong isa nasa gawing medyo gitna, kaya gumilid tayo ng konti para makaiwas tayo sa kanya. Siguro dahil basa nga dun sa gawing kanan, kaya dun siya nakapwesto sa lugar na yon. Tuloy-tuloy lang tayo at dito malapit na sa unahan ang Vito Cruz o yung Pablo Campos Street. So dito na lang kami dadaan sa Vito Cruz, tapos ikot na lang kami ng MOA sa may Okada at daanan namin yung shortcut ng papunta ng Las Piñas. So mula dito sa Manila, Pasay, Parañaque, dun sa madadaanan naming shortcut, labas na kami ng Las Piñas pero malapit na sa Bacoor, Cavite. Yung diretsyo ng Rojas Boulevard pwede namang dumaan din doon sa may Naiya Road, kaya lang ang daan doon sa may Quirino Avenue yata yon. Maraming mga sasakyan na dumadaan, unlike dito sa aming shortcut na dadaanan ngayon. Pwede nyo ring maging guide ito kung hindi pa kayo nakakadaan sa shortcut na sinasabi ko. Pero karamihan sa mga nagmumotor, nagbabike ay alam na yung dadaanan namin. Sa mga hindi pa nakakaalam, ayan, maging guide sa atin yung sinasabi kong shortcut na yun. Dito pwede tayong kumaliwa kaagad, pwede ring dumiretso. Ang labas din naman nito ay dito sa may Soto Drive, kung hindi ako nagkakamali. Soto Drive yung street na to. Tapos sa bandang unahan mayroong circle. So pagkaikot dun sa circle ay dire-diretso lang dito sa street na iikutan. So ito yung circle na sinasabi ko. Ingat talaga kapag ganitong may mga tubig kasi madulas. Kapag kaikot dito, dire-diretso na lang to. Madadaanan na ang MOA. Doon sa may circle din, sa may malaking globe. So kanina nasa Manila tayo, ngayon nasa Pasay na. At pagtawid mamaya ng MOA Arena, sakop na yun ng Parañaque. Meron ding parang circle dito pero hindi siya totally circle, parang circle lang. Ikutan din siya ng mga sasakyan. Kapag na-diretso natin to, ang pinakadulo nito ay papunta ng Okada. Circle din yung pinakadulo nito. So maraming circle dito sa part na to ng Pasay, dito sa lugar ng malapit sa MOA. At marami ding mga buildings dito. So yung traffic light nagbi-blink-blink lang. Kapag ganyan, ang ibig sabihin ay tiyempuhan. Kung halimbawa maraming sasakyan, bigayan lang. Pero kung ganyang malinis naman, pwede kang dumiretso. Pero syempre, pag-iingat pa rin.
Develop na halos yung lugar na 'to at yung mga building na naglalakihan yan, magkakatabi halos. Ito lugar na 'to na malapit sa MOA, pero may mga iba-ibang building na may mga kanya-kanyang pangalan dito. Mas kilala lang yung lugar sa MOA kasi malapit sa MOA. Mapansin niyo yung traffic light kanina, nung malapit na akong tumawid biglang nag-change, nag-yellow. So kung mag-stop ako sa gitna, aabutan ako ng red light. Kaya kapag gano'n, personally ako, kapag nakalagpas ka na dun sa lane tas biglang nag-change ng light, tumatawid ako. Pero kapagka inabutan ka ng red light dun sa lane, huwag ka nang tatawid. Kasi violation na yun. Ayan yung circle na sinabi ko kanina. Tapos ito diretso, ang dulo ulit nito ay circle. So ang dami talagang circle dito. Ayan yung MOA Arena dito sa gawing kanan. At pagtawid dito sa tulay na to, ito ay sakop na ng Parañaque. Ayan, sakop na to ng Parañaque, pagtawid dito. Ayan, so ayan yung ito yung boundary ng Pasay at ng Parañaque. Dito sa area na to, marami na ring mga nagawang mga building. May bagong mall din dito. Ayan yung gawing kanan ko, Landers yung pangalan ng lugar na yan. Tapos may bagong mall dyan sa bandang unahan din. Mamaya, after naming makadaan mamaya sa Okada, ang pinaka labas namin ay Macapagal Avenue. At dun sa pinakadulo noon ay nandun yung entry ng shortcut papunta ng Las Piñas. So gilid ng expressway yung aming babaybayin mamaya. Ingat lang lagi kapag nagra-ride at yung mga motor na ating ginagamit ay palagi nating i-check bago natin gamitin, bago tayo mag-ride, yung mga ilaw, brake light, headlight, signal light, tapos yung preno, yan napakahalaga. Tapos yung PSI ng gulong, itong gamit namin, ang nilalagay ko sa unahan ay 30, tapos sa likuran ay 32. Depende yan sa inyo. Ang iba kasi ginagawang 28 sa unahan, 30 sa likuran. Pero sa amin, 32 yung likod at 30 yung unahan. Mas mainam na kapag nagra-rides tayo ay nakakondisyon yung mga motor. Siyempre, hindi lang yung ating motor, kundi ang ating katawan. Dapat fit talaga tayo. Ito may traffic light din dito. Ayan. Dalawa yan. Diretso yung isa ay naka-green. Tapos yung dito sa turning left ay naka-red pa. Kaya nag-stop kami kasi naka-red pa. Pero ngayon green na. At yan yung Okada sa gawing kanan. Diretso lang kami dito at ilang mga distansya lang ay mararating namin yung Macapagal Avenue.
At kapagka nandun na ay malapit na yung shortcut. Malawak din tong lugar na 'to ng Parañaque na 'to. So yung MOA ay sakop ng Pasay, pero itong Okada ay sakop naman ng Parañaque. May daan dito ng Skyway, itong gawing kaliwa. Ayan, paakyat yan ng Skyway. Siyempre, mga 4 wheels lang dyan, mga big bikes ang pwedeng dumaan. Kapag mga motor na kagaya nito ay hindi pwede, bawal na bawal dumaan sa mga expressways ang mga small CCs. Ang allowed lang nila nag-uumpisa ng 400cc. So, ito na yung Macapagal Avenue or Macapagal Boulevard. Avenue man o Boulevard, ito ay Macapagal. So, diretso lang kami dito. Sa gawing kaliwa, nandyan yung PITX, yung pinaka-central terminal ngayon ng NCR. Halos lahat ng mga biyahe ay meron dyan, going north, going south. So maraming mga bus na dyan sila naka-terminal. Malapit na palang mag 1 year ang YouTube channel na napasimulan natin. So, sinimulan ko to ay January 11, 2025. After ng aming 3 days prayer and fasting. So, nag-start ako mag-upload ng video. At yung pinakauna ay yung paglilinis ng aming gamit na air cooler. Sinabay ko lang yung electric fan. Siguro ay sa pag 1 year nito ay gagawin ko ulit yung cleaning ng air cooler. So ito na yung shortcut. Ayan. Ayan, may arrow dyan na papunta ng Las Piñas. Dati may mga close na area pa dito nung ginagawa. Pero ngayon ay open naman na lahat at ang magiging exit na nga ay doon sa malapit sa Bacoor, Cavite. Pero sakop pa rin ng Las Piñas. So kapag nag 1 year na tong channel ay i-upload ko ulit kung paano linisin yung air cooler. Bagamat I think siguro 3 times ko na rin nalinis. 4 na beses siguro isang taon. Pero i-video ko ulit para dun sa may mga ganitong gamit ay magkaroon sila ng idea. So sa gawing kaliwa, yan na yung Cavitex o yung Coastal Expressway. Hindi kayo pwedeng dumiretso dyan kung nakamotor kasi ang labas niyan ay papasok ng Coastal Expressway o ng Cavitex. Kaya kung galing kayo doon sa shortcut, mag-u-turn kayo at dito ang labas nyo sa may, ang tawag dito ay bulong-bulungan. Ayan, bilihan ng mga seafoods. Mahirap dumaan dito kapag madaling araw, kapag dagsa yung mga tao at dagsa yung mga nagtitinda. One time nakadaan ako dito parang 5 magsi 6 ng umaga. So naranasan ko yung traffic.
Pero kapag ganito na wala na yung mga nagtitinda at bihira na yung mga namimili, magandang dumaan dito, talagang shortcut. So yung expressway nandito naman na sa gawing kanan kasi nag-U-turn na dun sa ilalim ng tulay. Medyo malubak lang yung ilang mga nadadaanan dito sa shortcut na to. Meron ding pagbabago dito sa Coastal Expressway kasi yung isang entry point dito ng Kabihasnan papasok ng Coastal Expressway going north. So tinanggal na yon, sinaraduhan na. Hindi na siya gumagana. Hindi na siya operational. Pinalitan na yung entry na yon sa bandang unahan na ng Quirino Avenue. Mamaya mapapansin natin kung makita sa camera. So yan yung ilang mga pagbabago dito sa Coastal Expressway. So ang shortcut na to ay masabi natin na dito sa gilid ng Coastal Expressway. Pero mamaya dun sa bandang unahan, may mga lugar na palayo na dito sa gilid ng expressway. At mapapansin natin na yan, halos mga motorsiklo, minsan may mga bike, may mga bikers na dumadaan din dito. Kasi halos alam na ng mga bikers at ng mga riders. Ito, yun, sarado na yan, yung sa gawing kanan. Yan dati ang entry ng mga galing Las Piñas papasok ng Coastal Expressway. Sinarado na nila. At may tulay tayong madadaanan mamaya. At yun na yung bagong ginawang entry ng Coastal Expressway going north. Ayan, kung makikita nyo yung tulay na yan. So, nandun yung entry niyan sa gawing unahan. Sa kaliwang bahagi. At meron din silang ginawa dyan na papunta naman ng south. So, tuloy-tuloy lang dito sa street na to. Pero pagdating dyan sa kanto, huwag kayong didiretso kasi palabas na agad yun ng Quirino Avenue. Kanan kayo dito, tapos dire-diretso lang. May mga malalaking humps lang din dito, tapos may mga konting lubak. Pero okay lang naman. Hindi naman kayo maliligaw kung babaybayin nyo lang yung daan. Tapos kung may makakasabay kayong mga nakamotor, pwedeng sundan nyo lang din sila o yung mga nakabike. Ito sa lugar na to, medyo madilim lang dito kapag gabi. Pero maiksi lang naman yung lugar na to na medyo madilim kapag gabi. Sa bandang una naman ay may mga ilaw na yung poste. So ito ay ang Las Piñas, pero malapit na rin to sa Bacoor. Tiyaga lang din sa bawat travel na ating ginagawa. Naka-motor man tayo, naka-bisikleta man, or naka 4 wheels man, kailangan talaga ng patience, kailangan ng
pagtitiyaga. Huwag maging mainipin kung malayo man ang biyahe. Makakarating din kapagka talagang hindi magiging mainipin. Eto, dito marami ng humps dito. At minsan kapag mababa yung motor nyo, baka sumayad yung sa may bandang footboard. Kaya kapag ganun, parang hindi diretso yung tawid ng humps, parang gilid ng konti. Ganun ang ginagawa ng mabababa yung kanilang gamit ng motor. Pero kung mataas naman yung motor nyo, diretso lang, okay lang yan. So ramdam mo talaga yung biglang daan mo sa humps kapag ganyan na medyo malalaki at medyo matataas na humps. Dito naman ay kakaliwa kasi yung kanan yan ay papunta naman ulit yan ng Coastal Expressway. So nasa gilid pa rin ng Coastal Expressway ngayon. Kanina medyo lumayo ng konti, pero ngayon ay gilid na ulit ito ng Coastal Expressway. Tapos pagtawid mamaya sa kanto ay medyo lalayo ulit ng konti dito sa gilid ng expressway. Kapag may mga humps na ganyan, wag biglang parang dire-diretso kasi medyo matagtag. Timing lang din. Pero kung mababa naman yung humps at sa palagay ay kaya, pwedeng diretso lang pero hindi naman kabilisan. So, ito na yung lalabasan na kanto yan. Paglabas nyo dito ay kaliwa tapos kakanan. Ayan. Kaliwa ng konti tapos kanan. Ayan na, ito na rin yung dulo ng C5 extension. So ang magiging daan naman nito ay ang Riverside dito sa Las Piñas, Riverside Drive. Majority ng Riverside Drive ay hindi pwedeng dumaan ng mga motorsiklo, mga bisikleta, tricycle. Pero yung part na to hanggang paglabas ng Quirino Avenue ay pwedeng dumaan. Siguro ay talagang pinayagan na ng city government ng Las Piñas. Medyo mahaba din to, pero ang maganda rito, ang labas nyo ay malapit na talaga sa Bacoor. Kung dediretsuhin nyo itong River Drive na to, ang pinakadulo naman nito ay malapit doon sa Daang Hari, Las Piñas. Pero yun, malapit na rin yun sa boundary ng Muntinlupa, Bacoor, tapos papunta ng San Pedro, Laguna. Mahaba din tong River Drive na to. Pero yun nga, sa majority ng part na tong River Drive ay Riverside Drive na to ay bawal yung mga motor, bike, tricycle. Pero dito lang sa part na to, dito ko na experience na dumadaan yung mga motor. Siguro nga dahil ito yung shortcut galing ng doon sa may PITX
Tapos ang labas na ay dito na sa malapit na sa Bacoor. Ingat lang din kasi may mga kurbada dito, lalo kapag gabi. So bihira naman yung ilaw, kaya okay lang kung ganitong araw kasi mas kita natin yung daan. Pero kapag gabi ay doble ingat. So yung gamit pala naming motor ay itong motor ng aking napakabait na misis. Itong kanyang Honda Beat. Ito ay mag 3 years na. So sa April ay 3 years na to. Second hand lang namin nabili. At ngayon okay pa naman siya. Sa loob ng magti 3 years ay hindi pa nagpalit ng battery. Ang napalitan pa lang ay yung bearing sa gulong sa unahan. Tapos yung brake pads. Tapos nagpalit na rin pala ng drive belt. Tapos yung clutch lining. Kasi nung nabili namin ay palitin na pala yung clutch lining sa yung drive belt. Tapos yung gulong, yung dalawang gulong. Pero yung gulong na dalawa magti 3 years na, makapal pa rin naman ngayon yung gulong kasi gamit lang ni Mrs. sa kanyang work. Service niya lang papuntang work, papuntang bahay. Pero minsan ganito, may long drive kami. Okay pa naman yung gulong. Okay pa naman ang performance nitong Honda Beat na to. Yung last na punta namin ng Batangas ay 200 pesos lang yata yung naging gas namin. So mamaya pag uwi namin ay i-compute ko din kung magkano yung magiging gastos ng gas. So medyo mahabang travel. Siguro mga nasa 4 to 5 hours yung magiging travel namin. So nakalabas na ng Quirino Avenue, Las Piñas, boundary ng Bacoor. At ngayon ay nandito na sa Bacoor. So Bacoor na to. So yung shortcut na yun ay napakabilis, napakagandang daanan. Hindi kayo dadaan sa mga dumadaan na maraming sasakyan. Ang makakasabay nyo halos ay mga motor, mga bike. So mula dun sa may malapit sa PX hanggang malapit sa Bacoor yung madadaanan dun sa shortcut na yun. So hindi man natin mabuo ang video ngayon na mula Manila hanggang Batangas City ay i-part natin, part 1, part 2, part 3 kasi medyo mahaba kung 4 to 5 hours na video yung ating papanoodin. So gagawin namin ay mula Manila hanggang Dasmariñas, yung boundary ng Imus at Dasmariñas. Doon natin gawin yung unang yugto ng aming first ride ngayong 2026. Tapos mula Dasma hanggang doon naman namin gagawin yung second part mula Dasmariñas hanggang Calaca.
Mula Calaca hanggang Batangas City, yun naman ang gagawin naming third part ng aming rides ngayong January 2026. So nandito na kami sa Bacoor, Cavite, at ang susunod nito ay Imus. So after ng Imus, mag-stop kami doon sa pinaka-boundary ng Dasmariñas. So ayan yung magiging unang part ng aming rides. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsama. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta, panonood. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Mga nag-share, nagla-like, nagko-comments. At marami pa tayong mga videos na i-upload. At sa tulong ng Panginoong Diyos ay mas maging maganda yung mga video na mga ma-upload natin sa mga susunod na panahon. Ngayon pansin natin na kahit dito sa Aguinaldo Highway ay madalang pa rin yung mga sasakyan. Hindi kagaya sa panahon na may pasok, may trabaho, talagang mararamdaman natin minsan yung mga pagsikip. Minsan ngayon may konting pagbagal lang, pero hindi talaga yung experience ng parang normal na living ng mga motorista, yung traffic. Ay yung iba immune na sa traffic, pero mas magandang maranasan pa rin na ganito yung biyahe. So balikan natin ang ating Bible verse of the day sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tapat ang Diyos. Kapag dumating sa atin yung mga pagsubok, ay ipapadala din ng Diyos ang kanyang tulong para ating mapagtagumpayan ang ating mga pagsubok. So napakaganda po nun, no? Meron tayong trials, pero ang tagumpay natin ay sa tulong pa rin ng atin pong Panginoong Diyos. Itong place na to, medyo makaramdam tayo dito talaga ng pag-stop kasi may traffic light doon sa bandang unahan. At yung pinakakanto nito sa gawing kanan, nandito yung SM Bacoor. So kapag ganitong nakastop, dito natetest yung patience ng mga motorista. Una, syempre yung mga driver. At pangalawa, yung mga passengers. Pero kapag natest yung ating patience, ibig sabihin ay mas lumalago yung ating magandang karakter. So yan yung Bacoor, SM Bacoor, nasa gawing kanan. Etong Aguinaldo Highway na to, ang pinakadulo nito ay doon sa Tagaytay Circle. So masyado tayong maraming madadaan ng circle. Doon pa lang sa parte ng MOA, daming circle. Parte ng Parañaque, sa may Pasay and Parañaque. Tapos etong Aguinaldo Highway, ang pinakadulo pala nito ay sa Tagaytay Circle. So ang daming circle. Ingat lang tayo kapag may mga nakakatabi tayo na mga malalaking sasakyan kagaya ng mga bus, ng mga truck. Huwag tayong didikit sa kanila. Hanggat maaari ay
maglagay tayo ng distance na medyo malayo sa kanila. Kasi delikado yung nakadikit ang motor sa mga malalaking sasakyan, kagaya ng mga bus at mga truck. Lalo kung sisingit sa mga gilid, napakadelikado nung ganon. Kaya kapag nagra-rides tayo, may makasabay tayong mga ganyan, iwas tayo na makadikit sa kanila. Kapag ganitong may mga humihingi ng way, pinakamainam na mag-stop tayo. Kasi kung bigla kayong sisingit dun sa kanan niya, tapos may sasakyan pa pala na palabas din, so magkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Kaya mas mainam na hintayin natin na makatawid yung sasakyan na humingi ng way, at mas maganda na kapag nag-go tayo, sigurado tayo na maayos yung magiging takbo natin. Ito, meron ditong arko. Ito na yung papasok ng Imus, City of Imus. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa Imus City, Cavite. May mga traffic lights lang din na dadaanan dito. Tapos, maya-maya ay mararating na namin ang aming unang stop. Ganitong panahon, magandang mag-rides. Hindi mainit. Makulimlim pero walang ulan. Sana makarating kami sa aming final destination na walang ulan. Dire-diretso lang naman tong Aguinaldo Highway na to. Kaya kung bago kayo na dadaan dito, magra-rides, kung papunta kayo ng Tagaytay, diretso lang tong Aguinaldo Highway. At ang pinakadulo nito ay ang rotonda doon sa Aguinaldo, o doon sa Tagaytay. Okay, nakadaan ulit tayo dito sa traffic light at mayroon namang timer. So medyo mabilis naman to. At dito na test talaga yung patience ng mga nagda-drive kapag ganyang may mga traffic light. Kanina ay may nakasabay kami sa Rojas Boulevard na kahit naka-red light ay go sila. Yun yung napakadelikado. At hindi natin dapat gayahin yung ganong uri ng pagdadrive, lalo ng rider, kasi sa konting pagkakamali, dalawang gulong lang yung gamit natin. Napaka delikado ng mag-beating the red light. So meron ditong mga signage papunta ng Calax dito sa tinuturo yung gawing kaliwa. So meron diyang daan papunta ng Cavite Laguna Expressway, yung Calax. Pero since diretso kami ng Tagaytay, itong straight lang to ng Aguinaldo Highway ang aming babagtasin. Maganda yung pagtawid namin ngayon ng mga traffic lights, synchronize ika nga. Paglagpas namin ng isang traffic light, naka-go, naka-green. Tapos pag dating namin traffic light ay naka-green din. So maganda yung ganon na pagdating mo ng susunod na traffic light ay naka-green. So minsan naman may mga traffic light na isang block lang ay red kaagad. At yun ang medyo struggle kapag ganun. Pero sa karanasan namin ngayon, yung mga traffic lights na nadadaanan ay synchronized pa naman.
Dito sa part na 'to ng Imus, marami ding mga intersections itong Aguinaldo Highway. Kaya doble ingat tayo. Yung iba kasi walang traffic lights at minsan may mga, biglang, lulusot na mga ibang mga sasakyan kaya, doble ingat. At may mga part na mabibilis yung mga nakakasabay kasi, maganda yung, highway na 'to ng Aguinaldo. May mga part lang din na ayan minsan ganyan madadaanan niyo na may mga, lubak-lubak pero, majority naman ng highway na 'to ay okey naman. So may mga mall din dito na madadaanan kagaya nitong Robinsons Mall. At siyempre 'pag dumadaan sa mga malls, nararanasan yung, pagdami ng mga sasakyan. Kaya, mag-slow down agad tayo kapag, dadaan ng mga tapat ng malls. Malalaki yung poste dito ng kuryente dito sa highway na 'to. Ayan, mayroon ulit signage ng, papunta ng Calax. So, tinuturo yung kaliwa. So, may part dito na may puwedeng kumaliwa, yung mga pupunta ng Cavite Laguna Expressway. Ayan, at maganda pa rin yung panahon, hindi mainit. At makulimlim, pero yun nga walang ulan. Pero hindi namin alam baka mamaya ay may mga madaanan kami na umuulan. Kaya nagbaon kami ng kapote at yun nga advice natin sa mga nagra-rides, huwag kalimutan yung kapote, pati yung, anong tawag dun, Crocs. Para kung malakas man yung ulan, hindi mababasa yung sapatos. Mainam na meron ding top box yung motor nyo kasi mahalaga yun na iilagay yung mga gamit. Dun sa compartment, ayan, pwedeng ilagay yung ibang gamit. At mahalaga din na may mga baon din kayo na halimbawa kung mapa-flat, meron kayong baon na, pang emergency kit. Para kung sakaling maranasan yung pag-flat ng gulong ay, magawa ng paraan tapos, madala ng hindi kayo nahihirapan sa kung kailangan na idaan ng vulcanizing shock. Medyo matipid pa rin naman ang konsumo ng gas nitong motor na ginagamit namin. Siguro ang travel namin na gagawin ngayon, papunta at pauwi baka more or less 5 hours. At yung more or less 10 hours na, biyahe namin, sa computation ko dati ay more or less 300 pesos yung gas na nagagamit. So, napakalaking tipid na nun. At kung sa kilometers parang, nasa 400 more or less, 400 plus kilometers yung magiging biyahe namin. Balikan na yun. So, ito yung sitwasyon ng kakalsadahan ngayon dito sa Aguinaldo Highway. Napakaluwag. Magandang mag-rides. Magandang mag-travel.
travel at mag-stop muna kami dito sa boundary ng Imus at Dasmariñas kasi sobrang magiging mahaba ng video, kaya part by part yung gagawin naming video. So yung unang part ay galing ng Manila hanggang dito sa boundary ng Imus at ng Dasmariñas. At pagkatapos naman, Dasmariñas hanggang Calaca, Batangas. Tapos mula Calaca, Batangas hanggang Batangas City sa aming final destination. Ayan, may signage na naman ng papuntang Calax. Itong lefts, yung mga nagte-turn left dyan, yan yung papuntang Calax. Pero yung Calax na yon, syempre expressway, hindi rin pwedeng dumaan doon ng mga motorsiklo na below 400cc. Ang allowed lang talaga doon na motor ay 400cc pataas. At muli akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nagko-comment sa ating Pinoy TV YouTube channel. Maraming salamat. And yung left side na yan, yan pa rin yung papuntang Calax. At etong kanan naman, papunta ng General Trias. At syempre itong diretso na to ang papunta ng Dasmariñas, Silang Tagaytay. Pwede namang umabante dito ang motor sa space na to kung may space pa. Ayan, wag lang doon sa pedestrian kasi mali na yon kapag sa pedestrian ka bumabad. Medyo mahaba din ang Imus papunta dito sa Dasmariñas, pero malapit na rin kami sa boundary. At yan nga, puputulin muna namin yung video. So mula Manila hanggang dito muna sa boundary ng Imus at Dasmariñas. Tapos yung sunod na video ay mula Dasmariñas hanggang Calaca City, Batangas. At yung pangatlo, panghuling video, yung mula Calaca City, Batangas, papunta ng Batangas City sa Monte Maria. So, yung talagang target ng aking wife na mapuntahan ay yung walk with glass. At gusto niyang maka-experience dun sa walk glass na yun. So ito na yung boundary ng Imus at Dasma. Kaya dito ay magpapahinga muna kami. At next video yung part 2. Mula naman dito sa Dasma papunta ng Calaca, Batangas. Ayan, pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Guys, nandito na kami ngayon sa boundary ng Dasmariñas. Galing Manila. Dumaan kami ng Pasay, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, Imus. At ngayon, nandito kami sa boundary ng Dasmariñas. Unang stop namin to, medyo mahaba, 1 hour mahigit. Salamat. So, part 1 muna tayo. Lalagyan natin ng part 2 at ng part 3. Ride safe mga ka-riders.
Ride safe mga ka-riders.